sa ating channel na It's a Trap. So ito pala yung nabili kong reverse osmosis system na second hand. At na-testing na to ng ating kaibigan na dun ko unang dinala kay Kuya Lorenzo de Lapa. So ang kanyang naman pinagkakaabalahan is spirulina. So ginamit niya muna to para testing yan. Yun, gumagana naman. Ang suggestion nga lang niya, bumili daw tayo ng bladder storage ng RO storage tank, no, parang ganon. So ayun, yung storage tank na yon ay nga, based dun sa pangalan, tumutulong yon na storage. Bukod doon ay rin siya, no, tumutulong siya para tumaas yung PSI or yung pressure ng tubig, no, nadadaloy dito sa inyong tank. So konti lang naman yung dumadagdag, pero at least, no, makakatulong yon. At sabi nila mababawasan daw yung water loss, ewan ko lang. Pero itong na to, reverse osmosis na to, second hand, pero okay lang basta't gumagana kasi pang dilig lang naman natin. So ayan, Kent Mineral Arrow. Nung sinearch ko to sa internet, no, dahil sa hindi naman dito sa Pilipinas to, so galing siya sa India. Pero ito galing originally sa sa Saudi, no. Siguro yung Saudi bumili sa India, in-import. Tapos ngayon naman, no, dinala nila sa Pilipinas. Nabili ko naman to doon. So nagkakahalaga to ng around 16 to 18,000 kasama na yung bladder tank. Pero nabili ko lang siya ng mas mura. Nabili ko lang siya ng 2.5. Kaya lang wala siyang bladder. Wala siyang pressure tank. Okay na yan. So ito naman yung ating mga tinanim na Baikonur na grapes. Total nandito na rin tayo. So binawasan ko na siya ng mga dahon-dahon at tangkay. So dalawa na lang yung pinapatubo ko dito sa isang halaman. Tumubo tong isa. Pero yung isa na nabili natin, hindi na siya tumuloy Pati yung ibang mga cuttings na kasama, sayang nga. Ang natira na lang, no, doon sa maraming cuttings na binigay sa atin. Ilan ba tong cuttings na to? 1, 2, 3, 4, 5. 5 cuttings, tapos 2 rooted na cuttings. So ang natira, isang rooted cuttings, isang unrooted. Pero ngayon yung unrooted, rooted na rin siya. Kaya actually pwede ko na itong tanggalin. Pero wag muna, para kapag tumaas tulad nito, tsaka ko na siya tatanggalan ng ganito, or baka hindi na nga. No? Kasi mas parang okay siya na may ganito muna para humaba siya ng ganito kataas. Medyo hirap pang kumbaga tumaas itong mga grapes natin dahil baby pa nga. Pero yan, ganun talaga, pag nagtanim ka ng halaman, it will take time. Excited tayo na lumaki siya tulad nitong isang grapes na natin na to, na kahit putulan mo ng mga ilang beses, nagiging puno uli after some time. Ngayon nga, ayan, grabe na yung grapes ngayon. So okay tayo sa taas. Ayan, kaya rin pala ako gumawa ng video ngayon dahil para pag-usapan natin yung isang issue ngayon sa market. Pero hindi naman issue to. Gusto ko lang ibigay sa inyo yung side ko na kung ano ko doon, kumbaga ano tawag doon, comment or masasabi ko doon. Kasi maaring maging karanasan nyo rin, no, bilang buyer and seller na rin. So para mapaliwanag, wala akong kinakampen sa dalawa. Una, kaibigan ko yung parehas. So hindi ko na sasabihin yung pangalan nila, pero ganito yung nangyari. Itong buyer na to, ang talagang ginagawa niya, hindi naman talaga siya parang hobbyist, pero siya, parang reseller ng mga plants. May iba pa siyang mga pinagkakaabalahan, pero pag-usapan natin tungkol sa halaman at kung paano siya bumili at anong naging reaction niya after niyang bumili. So itong buyer na to, as a buyer, as a reseller, syempre hahanap ko ng pinakamura. Gano'n naman talaga. Ganun din ako dati. So hanap siya ng pinakamura na sa tingin niya okay yung size, quality. Nakakuha nga siya ng pinaka the best deal sa tingin ko. No? At isa sa mga pinagpilian ay tayo.
yung isa pa nating kaibigan, at ito pang isa mga kaibigan kasi halos yung mga nasa market. At okay lang kahit saan kayo bumili, no? Siyempre, hindi naman sa lahat ng oras may maganda akong halaman, may mas maganda pa dito sa iba. So nangyari, bumili nga siya dun sa isa. As kung hindi ka masyadong hands-on sa pag-aalaga, so ganun talaga yung magiging reaction mo. Ang naging reaction niya ganito. Bumili siya ng pinakamagandang quality ng carnivorous plant or Venus flytrap doon sa isa. Nung dumating sa kanya, kumbaga expectation versus reality yung nangyari. Pero hindi kasalanan ng seller to. Kasi unang-una, pinak niya siguro na maayos yun. At medium niya, I think, mas maganda pa sa quality ng medium natin na meron tayo dito. Bakit ko nasabi yun? Dahil doon sa lugar nila nakukuha yung mga, mga sphagnums. Ang pagkakaiba lang siguro, baka less yung perlite na nakalagay. Kasi nga, mahal ang perlite. Lalo na kung libre mo nakukuha yun doon sa inyo. So, nung pinadala, best condition yun. Nung dumating, dahil nga ilang araw sa biyahe yan, hindi mo maiiwasan na talagang mag-decline yung kanilang health. No? So, actually, kung alam niya lang mag-alaga, mas mapapaganda niya pa yung halaman yan at mas mapaparami. Pero dahil nga dun sa nangyari na yon, yung mga nabili niya, dumating na ng legi. Ibig sabihin ng legi, yung mahahaba na hindi na maganda yung itsura. No, pero sa totoo lang, ayun ang hinahanap ko At ayun yung sasadyain kong gagawin experiment sa mga susunod na araw. Kung alam niya lang yung gagawin. Pero at least kung mapanood niya to, alam niya na yung gagawin sa susunod. At I think mas magiging preference niya na yung ganong klase ng halaman. Kasi siya ay bumili from the north, no? Dito sa Luzon, no? Norte ng Luzon. Kasi ang kanyang lokasyon ay sa Mindanao, I think, or Bisaya, hindi ko na matandaan. So ang mga market niya, no, itong reseller na to, syempre around the Philippines rin. At nung binili niya yon, doon nga sa isang seller, dumating sa kanya ng abutin siguro yun ng ilang araw. Worst is abutin nyo ng more than 2 weeks, no, or 2 linggo. Pero hindi ko alam kung gaano katagal. Pero sa itsura ng halaman, siguro tumagal yun na more than a week. Ayan. So, nung dumating sa kanya, siguro mga 10 yung traps, no? Marami siyang binili. So, 10 yung traps noon, humigit kumulang. Dumating sa kanya siguro mga 3. 3 yung traps. Tapos yung good lang siguro may 1, 2. Pero may rhizome pa, malamang yon na maganda-ganda. Ayan, so dumating sa kanya na ganon, so hindi niya nagustuhan yung quality ng mga plants na dumating sa kanya. Kasi nga, gine-expect niya, ang gaganda ng mga kapipili niya ng seller, magbibenta sa kanya ng best plants, no? Kumbaga, na reality, reality check. So, dumating sa kanya na ganon. So, ang dapat niyang gawin doon, pwede nga, kontakin niya yung buyer, no? Bakit ganon yung nangyari, no? At kailangan mo rin siyempre gawin yung part mo bilang buyer. So, expect mo na dahil bumili ka sa malayong lugar, matagal talaga dadating yan, no? Kaya nga pinakamaganda, kahit na may mahal kang mga seller, sa malapit, no? Kasi ako malayo rin ako Kung meron siyang kakilala dun sa Visayas or Mindanao na malapit sa kanya, doon na siya bumili. Kasi unang-una, less yung stress nun sa biyahe, no? Lalo na kung reseller ka at kung gusto mo pagdating sa benta mo na after ilang araw, no? So ganun ang bumili ka sa malapit. Pero kung ikaw collector, bumili ka kahit saan, basta alam mong buhay na darating, no? So, ang ginawa niya sa part niya, tinignan niya, tinignan niya yung medium at napansin niya, babaho yung medium. Alam niyo po ba? Babaho talaga yan. Kasi mabasa yan no? At hindi naman sa kahit naman mapa-indoor, outdoor ka, may mga bacteria dyan, good or bad, may bacteria yan sa medium mo. Na kapag kinulob mo yan, dadami yan, diba? Ganun naman talagang bacteria. Gusto nila yung mamasama sa kulob na lugar. So dumating sa kanya na yung medyo mabaho na. Normal naman yung kahit naman sa amin.
mabaho rin yung medium na yan pagka dumating sa inyo. Kaya nga ano bang sinasabi ko sa inyo pagdating ng mga halaman sa inyo, no? Pwede nyo iripat o kaya diligan nyo ng wagas, no? Ayun yung isa sa dahilan nun, kasi nga umaasim yung medium, bumabaho. So yung halaman hindi rin dyan, kumbaga exempted, doon nakatanim yun eh. Kaya maganda didiligan nyo o lilinisan nyo mismo yung halaman, replant. Tapos i-ICU nyo tulad ng ginagawa ng ibang mga hobbies, no? Na gano'n ang mga nangyayari sa plant nila. Ito si Sir Noah, ang galing niyan, no? Pagkadating ng halaman sa kanya, ina-ICU niya talaga. Grabe, ang galing ng kanyang setup. Pero hindi mamahalin yung setup niya. Parang ganito lang pero may cover na plastic. Kaya nga saludo kay Sir dahil ang galing niya mag-alaga. At sa kanya galing yung mga nepenthes natin dito, yan, no? Yung mga bikal karata sa taas. So, once na magka-picture na yan, no, ayan, in-out niya na. Pero ako, kahit na hindi pa nagpi-picture yan, dinabili na ako sa kanya kasi alam ko na quality talaga, legit yung kanyang product. So, shout out Sir Noah. Thank you sa mga good deals natin ng mga nakaraan. So, nabanggit lang kita kasi nga, ganun talagang dapat ginagawa. Pagdating sa inyo ng plant, acclimate mo, syempre, reseller ka, kailangan, no, kumikita ka naman, no, gawin mo rin yung part mo bilang reseller, no. So, at tama rin yung comment ng isa, hindi ko lang mabanggit yung kanyang pangalan kasi parang initials lang yung pangalan niya doon, pero matagal na yung nag-aalaga rin, isa rin yun sa mga matagal na nag-aalaga. Ang dami niyang in-explain doon, pero ang pinaka-nuggets ko doon, bilang isang buyer, reseller, dapat we take responsibility pagka nabili tayo. Bumili ka sa malayo, so expect mo na gano'n na nga mangyayari, no? Magtatagal siya shipping yan, no? Minsan naman nakakalusot yan, sa aeroplano na ikakarga, no? Kahit sa pa-JNT flash ka pa, minsan sa aeroplano na na isasakay, no? Pero sa ibang pagkakataon, yun nangyari siguro sa kanya, barge at bus or kung ano man truck yung pinagsakyan ng mga parcel. So gano'n ang nangyayari. So, hindi sa lahat ng oras mabilis ang mga courier. So, sino ba may kasalanan pagdating doon? Sa tingin ko wala, no? Sa seller, ginawa naman niya yung best niya, ang ganda nga ng mga halaman niya, no? Sa buyer, ganoon din, sa tingin ko, nabigla lang siya dahil syempre gumastos siya ng malaki at kaya nga siya nagre-resell. In-expect niya na maganda yung kumbaga ROI makuha niya agad. At doon naman sa courier, ganoon rin naman sa courier, may sistema rin yan. Kaya nga mga courier na matatagal yan eh. No, hindi mo nga lang talaga maasahan, lalo na kung regular lang, standard lang yung binayad sa shipping. No, kahit nga special pa yan eh. Hindi nga minsan maisakay yan sa aeroplano kahit na yung one day delivery. No? Okay, umasa sa ganyan. Ewan ko lang ngayon kung bago na. Pero dati-rati kahit na 1 to 2 days na delivery, may ganyang mga pakulo minsan at sa mga courier, pero hindi rin naman nasusunod dyan pag talagang malayo. So anong nangyari? Dito pala sa courier, wala rin silang, sa tingin kong, pagkukulang doon. No, kasi sa courier ang pagkukulang naman talaga ng courier, no, kapag binasag yung parcel mo, pinalitan yung loob, o pinagis-agis. So in-expect na natin yun, nangyayari talaga yun sa mga courier. Pero yung tagal, no, ng delivery, kasama na yun eh, no. In-expect mo pagka ganun nakalayo, no, matagal talagang darating, no. Kung malapit, mas mabilis, no. Kahit nga minsan malapit, may nangyayari pa ring pagkukulang yung courier. Pero kasama talaga yun sa mga pwedeng maging dadaanan ng iyong halaman. So, ano kayang magandang pwedeng gawin, no, kapag ikaw nasa sitwasyon ng buyer or seller, maging sa courier? Kung sa pagiging buyer muna tayo, no, dapat mo tandaan, no, na kung bibili ka, tama yung nakuha niya na kasi yun no, yung maganda yung halaman na mabibili niya, check na yun, good yun. Pangalawa, parehas ba kayo ng growing condition nung mabibilan mo? Sa pagkakataon na yon, no, hindi naman kasalanan ng seller na nasa mountain province siya, no, highlands, tapos malamig yung lugar. Ikaw mismong nakakaalam niyan, kaya ka mga bumili doon. Dahil
Alam mo, magaganda yung halaman doon. Magaganda talaga halaman pag sa highlands. At advantage nila yon, no? Pero bilang buyer, kailangan isama mo yon sa mga risk na dapat makakaharapin mo, no? So pagdating dyan, siguro ang ginawa niya, inilabas niya agad. So dapat yun ina-ICU muna, no? Kino-cover muna, tapos huwag mo lagay sa masyadong mainit. Dahil mangingitim talaga. Ayan, mangingitim talaga yon. Pero pagka nabuo na ano na yun, naka-recover, gaganda yun na yun, no? Although may mga madedeli na ilan, pero most of them ay gaganda. Mas maganda pa kaysa sa dati. At mas dadami pa kung ginawa lang yung tamang acclimation. So, sa pagiging buyer nga uli, no? Okay lang na magtipid ka, no? Pero isipin mo rin na kung ipagtitipid ba na to, worth it dun sa kakaharapin ko ng mga challenges once nandito na yung halaman. Kung hindi mo kaya yon na kumbaga saluhin, hanap ka na lang na medyo mas mahal ng konti sa mas malapit, no? Kung halimbawa taga Mindanao siya, sa Mindanao ka maghanap. Kung taga Visayas ka, sa Visayas ka maghanap. Ayun rin yung advice ko dun sa iba na mga buyer talaga na maramihan. Kasi kala nila, once na bumili ka, kikita ka agad dito sa carnivorous plants, no? Maaring po pwede yun dati. Pero sa panahon ngayon na hindi na ganong kalakas yung market na itong carnivorous plant, pinaka-the best niyan, bumili ka sa pinakamalapit sa'yo, no? Kung sa Mindanao ka bumili, no? Kung halimbawa sa Mindanao, ang mga re-recommend ko dyan sila Sir Volker ng Pitcher Plant Farm, no? Talagang quality yan. Although marireceive mo yung plant na walang medium, walang paso, no? So ayun ang ihahanda mo. Pero yung quality ng plants nila, mas maganda pa sa quality na meron tayo dito. Ayun lang talagang aminin ko. Hindi ko alam kasi siguro ilang dekada na ang pinagdaanan ng mga halaman nila dun sa growing area nila, no? So yung techniques and yung quality ng plant, hindi mo talaga matatawaran. Kaya hindi ko talaga yan hindi mo talaga yan matatawaran yung kanilang mga plants doon, kahit na dumating sa'yo na parang salad, no? Dahil wala ngang medium at paso. Pero pag tinanim mo yun, ewan ko, hindi pa ako namamatayin siguro ng halaman na galing sa kanila. Or mamatayan man, yung tipong talaga, disgrasya yung nangyayari. Halimbawa, tulad ng pandemic, dumating sa akin 3 linggo, mag-iisang buwan. 13 days yata or 18 days yun. Pero dumating ng buhay pa, ha? Pero nga, tulad nung inasahan nung buyer nga natin ngayon, ganun din yung nangyari sa akin. Pero dun sa pagkakamali na yon, or yung disgrasya na yun na nangyari sa akin, dun ako mas natuto. Doon ko natutunan na yung mga stress plant, mas gusto nilang mabuhay at mag-survive. Tulad nito, nung rhizome natin dito sa yung mamamatay na rhizome pero gustong mabuhay. Ganun din yung mga halaman nyo na galing sa shipping. Kapag mamamatay na yan, gusto niya mabuhay. At kapag gusto niya mabuhay, hindi lang size yung kanyang gagawin, no? Yung paglaki. Hindi lang paglaki, kundi magpaparami siya doon sa mas na, kumbaga, kung sa mga regular na mga halaman, no, kikita niyan, ang tagal lumaki, 'di ba? Pag naka-acclimate na sa outdoor. Pero yung mga ganun yung naghihingalo, ang bilis niyan lumaki at bilis niyan dumami. Maaring sinasabi niyo, sir, parang budol naman yung niyo. So i-try niyo lang kahit sa isang halaman na isang Venus flytrap na pinakamura, i-try nyo lang, no? At nakikita nyo totoo yung sinasabi ko sa inyo, na baka makadiscover pa kayo ng ibang technique na hindi pa sinasabi sa inyo dito sa YouTube. Kasi naranasan ko na yon, at advice rin yun ni Sir Volker sa akin dati, na yung dying plant minsan ayun pa yung mas mabilis palakihin at paramihin. At totoo nga, no? Yung loss niya siguro na around 9K. Hindi pa naman 100% loss yung, kasi konti lang yun naman namatay. Halos lahat previous maliit pa yan, no? Dati umorder tayo ng more than 77,000 sa loob ng isang linggo lang yon na halaman sabay-sabay. Tapos order na naman tayo. Dahil yung lakas nga dati ng carnivorous plant. At may mga record ako niyan, resibo at transport permit. Pati mga previous na buhay. So dati umorder ako ng more to 70,000 mahigit na plants dumarating dito. Ilan lang yung buhay, no? Pero dahil mabait rin tong seller, si Sir Volker,
No, pag alam niyang hindi mo kasalanan yung ikinamatay ng plants, pinapalitan niya. Lalo na ganun kalaki. Sabi ko, sir, sa totoo lang, ito na yung last na ano ko eh. Kasi pagiging reseller, no, once na paikot mo na lahat yung pera mo, wala ka na talagang hawak na pera, kundi yung budget mo na lang siguro yan, pang araw-araw mo. Sabi ko, sir, last budget ko na yan sa mga plants ko. Paano kaya itong gagawin natin? Ang ginawa niya, pinalitan niya yung mga plants. Pero nung pag pinalitan niya, bumili uli ako sa kanya para naman di naman siya malugi. So, ayun, no? Pero sa panahon ngayon, wala nang ganung pangyayari tulad nung sa akin dati na umaabot ng 3 linggo. Ewan ko lang kung meron ha. Pero, ayun yung ano, isang beses lang yung nangyari na pinalitan niya yung plants. At nangyari pa yon sa pinakamalaking order ko na 70,000. Hindi ko sinasabi malaki na yung order ko na 70 kaya kasi may alam ako order ng 250,000. Tapos ang masama nun, hindi dahil sa core, ewan ko, hindi dahil sa seller yun yung ano, problema, kundi dun sa courier, no? So yun, goodbye yung 250,000 niya. So ayan, no, bilang isang buyer, collector, seller, talagang ayun yung mga asahan mo. Bilang buyer, no, kailangan mo rin i-take responsibility yung mga dapat mong gawin pagdating niyan, no? Kaya pag nakita niyo yung post niya, puro smiley face or tawa yung nandoon. Kasi alam nung mga collector na ganun talaga yung aasahan. Sabi nga ng isa sa mga collector din na magaling rin naman sa ano, hindi ko na sabihin pangalan niya kasi namatayan siya nung binili niya, Helianthera Flamingo. Kasi inaasahan ko rin yung gusto ko rin bumili sa kanya once na mabuhay niya yun. Bumili siya ng Helianthera Flamingo sa ibang bansa, sa Italy yata yun. So hindi dumating sa kanya, naipadala, hindi dumating sa kanya. Maaring naharang sa custom doon sa Italy or in between sa ibang country na dinaanan noon or sa Pilipinas. Hindi na dumating sa kanya. Diba? So ang sabi ko, basta yung ano mo, yung kasi hinihintay ko rin talaga na makita na ano, kung paano niya i-acclimate yun eh. Sabi niya, hindi niya dumating. Siyempre, no, ramdam ko yung ano niya, sabi ko, ay sayang. Sabi niya, kasama talaga yan eh, no, sa risk, no, kapag bumili ka. So, ayun talaga, di ba? Yung isa naman, yung bumili ng 250,000 na halaman, puro BFT naman yun. Sabi sa kanya, paano yan? Sabi ko, laki naman yan, sayang naman, sayang. No, so, sabi niya eh, wala eh, no, kahit anong ginagawin daw niya, no, kasama na lahat yun, no, eh, hindi daw talaga nakapasok. Ay, nakapasok pala, pero naharang sa custom. Sabi ko pa, di ba meron namang ano, phytosanitary yan pagka pinadala sa ibang bansa? Ang sagot niya, hindi niyo naman alam kung sino yun, di ba? So, ang sagot niya, ayun, wala nga daw papel, no? So, pag walang papel, ang hirap. Kaya yung iba ngayon ito 2 araw pala nakalipas, pero nagtanong sa akin tungkol sa paglalakad ng mga papel, ang dami. Ito hindi normal ngayon, pero sabi nila, kasi wala naman ako sa mga group nila, pero ang sabi nila, ang usap-usapan ngayon ay yung pag-acquire ng papel. Ano ba yung papel na yon? DNR permit, phytosanitary permit, transport permit, at kung BPI permit, at kung ano-ano pa. So, ang dami ngayon. So, kung sa umpisa, ang advice ko sa inyo, habang iilan pa lang halaman nyo, mag-acquire na kayo ng CWR. Kasi ang CWR hindi naman mahigpit at hindi mahal yan. Hindi ka gagastos ng 500 pesos para makakuha ng CWR sa lahat. Ito sa lahat ng halaman mo. Kasi pwede mo namang i-list na lahat ng halaman mo. Basta yan ay galing sa may permit. May permit na source tulad namin. Ayan, tsaka nila Sir Volker at ng iba pa. Ano ba yan? Sino ba yung ano doon? Kalimutan ko na yung isa. Pero ayun, taga Batangas yata yun sila o Laguna. Lagi ko nakakalimutan yung pangalan. Pero may Nepenthes yun. Nepenthe Vine pala. Ayan, no? Kasabay ko yan makakuha ng kumuha ng permit. Nauna lang ako sa kanya ng konti. So ayun, may mga permit dyan. So kung gusto niyo makapag-register, ayan, kumuha kayo sa kanila. No? At yung mga wala nyo namang permit, try nyo lang, no? Pero ang usapan kasi niyan, doon nagkaroon ng meeting yung mga nasa, ayun, permit, nagbibigay ng permit, no?
may nagbibigay sila ng ano, yung parang grace period, no, na yung mga hindi galing sa mga legit source ay pwede mong i-register through CWR. Try nyo lang ha, pero hindi ko sinasabing ma-approve yan kasi talagang gray area yan eh. No, pero yung mo kung galing yan, kung poach yan, edi may paglalagyan ka, na pwede kang makulong or magmulta or i-confiscate, no, yung list na pwede mangyari. So anyway, no, balik tayo doon sa kwento na nag-uusapan natin kanina. So doon naman sa kanina buyer, diba? Doon naman tayo sa seller. No, bilang seller, no, kapag ka magsisip ka ng plants at lalo na malayong malayo, wag yung basang-basa. Ayun yung mali ko rin dati. Na kapag nag-ship ako basang-basa, pagdating nung halaman doon tunaw, no, minsan, no, ayan, no, aminado ako diyan na mali 'yon. Kasi ang tendency once na may bumili, ire-replant mo, didiligan mo, 'di ba? So, basa na nga siya, babasain mo pa uli. O, ano na mangyayari doon? Di soaking na 'yon. So, pwede mo nang gawin bilang seller. No, wag mo muna i-water tray pag alam mong may-ari na 'yan, no. Lagay mo lang sa isang lalagyanan na kung saan nagdi-drip yung tubig nila sa ilalim. So para mabawasan yung tubig, ano, isang magandang way rin yan para bumaba yung weight ng iyong parcel. Hindi mahal yung mabayaran nung buyer. At kung sagot mo naman, hindi sa'yo rin. No, at isa pa, hindi rin babalik sa'yo yan dahil sa overweight yung parcel mo. Kasi nga, ano, napatulo mo na o napatuyo mo na yung medium. So pwede mong gawin yon. Ang isa pang ginagawa ko, maglalagay ako ng 80% na dry medium sa ilalim at 20% lang yung wet medium sa ibabaw. Enough para mag-survive yung plants sa pagbibiyahe. In that way, hindi magiging soaking wet yung iyong parcel, no? Pag nag-drip pa yan o lumabas pa yung tubig niyan sa pouch or sa box, isang malaking problema yan, ibabalik at ibabalik sa iyo yan. Kasi hindi naman nila pwedeng i-stack yan sa stock room nila, madadamay ibang parcel na electronics at iba pang mga bagay. Unang-una, sabihin ko sa inyo, bawal talaga magpadala ng halaman, no? Pero pinagbibigyan lang tayo ng ibang mga parcel dahil kumikita rin sila doon. Pero isa sa madaling maging ano nila dyan, reason para ibalik sa inyo, bawal ang halaman talaga, lalo na kung walang papel. So isa pa, no, pag seller ka, ayusin mo naman yung pagka-package mo, no? At ayusin mo rin yung medium na ibibigay mo sa kanila. Make sure na kahit papano walang algae, kasi yung algae dahil wala sila makakain masyado na algae during sa biyahe, dahil nga mamamatay yung algae dahil sa dilim. So anong kakainin yan nung mga organismo na yan? Syempre yung halaman mo na yung sunod sa menu nila. So kaya pagdating sa'yo, halos walang algae, tapos wala na rin yung halaman masyado. Yung ubos na ba yung rhizome? So ayun. Ayun, sa bigiging seller, ano pa kaya? No, wag ka rin papayag na sobrang mura nung halaman mo. Kasi ilang taon mo yung pinaghirapan. No? So, oo nga, makakabenta ka ngayon. Pero paano na pagka may mga ibang buyer na yung kasi 450 lang niya binenta yung halaman niya eh. Nabibenta ko yun dito ng mas mataas. No, kasi nga, no, hindi ako nagmamadali sa pagbenta ngayon dahil alam ko may mga buyer tayo na for wholesale, may buyer tayo na per piece, no, at may buyer tayo na per collector na kahit anong presyo niyan bibili niyan sa iba basta wala pa sila. At talagang maganda yan. No, kaya wag mong madiliin, no. Pero syempre, hindi ko rin masabi sa kanya na huwag mo madiliin kasi paminsan nangangailangan rin tayo ng financial na suporta sa ating pang-araw-araw. Kaya siguro napabenta siya ng biglaan. No? So, ayan, huwag mo masyadong i-lowball, no? yung mga plants. No? At okay rin naman yung presyo na yun, 450. No? Kaya lang masyadong mura yan sa ganung presyo. Ito naman sa halimbawa, no, hahanap ka ng maganda-gandang courier, no, na sa tingin mo makakarating ng maayos doon sa pagdadala ng parcel. Like for example, no, sa amin, ang dami ng gustong bumili pero hindi kami talaga nagpapadala sa alanganin na courier, no, kasi ni-request nila, sir, may bibilin ako, marami to. Ako pwedeng ito, LBC na lang natin. Sabi ko, nako,
gusto ko man kitang bentahan, pero sabihin ko sa iyo, magkakaroon tayo ng problema. Kasi unang-una, sa LBC pa lang, hindi sila tumatanggap talaga ng parcel ng plants, no? Lalo na kung walang mga dokumento. Maaring sa iba tumatanggap at hindi sila mahigpit. Pero darating yung time na magkakaproblema ka dyan, no? Na kapag ka nagkaproblema ka, wala kang laban kasi nga pinadala mo yung bawal doon sa list nila na hindi pwedeng ipadala. So, hindi talaga ako tumatanggap ng mga pa-LBC ngayon. Saan natin ginagamit natin GNT, no? Tapos Flash yung Shopee standard na na courier nila. Kasi bakit? Dahil naka-indicate naman doon yung mga dokumento natin na tayo ay DNR permittee. No, at may mga dokumento tayo na nakasuporta doon sa mga ating mga halaman. So, ganun pa man, no? I think both side may kailangan ring matutunan. At tayo rin naman bilang mga mga observer, may mga natutunan tayo. Bilang isang buyer, bilang isang seller, at yung iba sa atin may mga sideline pagiging nagdi-deliver. Kailangan niyo ring ingatan yung yung mga parcel na meron kayo. Oo nga, mabilis kayo makakarating sa pupuntahan nyo, pero kung parcel nyo naggulong-gulong na yan, pagdating doon, marereklamo kayo, hindi magiging maganda yung rating nyo. Kaya ingatan nyo kung ano man yung mga dala nyo. At malayo or malapit, make sure na nakapak ng maayos. Maniwala kayo sa hindi, may umorder ng 3 maliit na Venus flytrap sa akin nung nakaraan. Anong ginawang sasakyan? 4 wheels, sedan. 700 yung ginastos niya sa delivery fee. Ako, taga Cavite ako, siya Manila lang. Kung tutusin, pwede ng motor yan, baka mas mabilis pa makakarating. Pero sabi niya, ayoko sir ng alog ng motor. Siguro may experience na siya dati na ganun yung nangyari, na pahamak yung halaman niya sa pero sa totoo lang, bihira mangyari yan, at unless hindi maganda yung pagkakapak nung halaman, bihira talaga mangyari yan. So dun sa mga courier, ingatan nyo po yung mga halaman na dadalhin nyo. Ito pala, dagdag ko lang pag seller ka. Meron kaming ginagamit na technique dito para hindi maalog yung halaman mo. Ayun ay paglalagay ng reinforcement na tali. Na minsan hindi rin alam ng mga ibang buyer. Ayun naman nagiging cost para ma-uproot yung halaman. Pero at least dumating sa kanya na maayos. So yung tali na yon nakakalagay sa isang, halimbawa ito yung halaman na ipapadala ko. Naka-overlap yung dalawang tali sa kabilaan, tapos tinitape ko. So kahit anong alog nung parcel, hindi yan ma-uproot. Maliban na lang kung talagang ihagis-hagis, ibato-bato. Yung iba kasi nangyari, nadaganan pa, naapakan pa, talagang mau-open yun. Pero siguro 98% of the time, hindi yon ma-uproot yung halaman mo. So pag na-uproot kasi yan, maaaring doon mag-umpisa yung pagkabulok niyan. So ayun, ayun yung mga advice ko sa mga mga buyer and seller. At ganoon din mga nagsa-sideline ng Korea. Marami na rin kasing mga hobbies na galing sa ganong klase ng trabaho dati. So ayun, hindi po ako nagmamagaling, nag-comment lang tayo at hindi rin naman perfecto yung ating mga pagde-deliver, may mga namamatayan din sa halaman natin, so kaya ingatan nyo po yung mga pagbili nyo, yung mga plants niyo, kung paano sila alagaan, at sana maging responsable tayong mga buyer and seller. Ayan. Kung may tanong pa po kayo, pwede nyo pong i-message sa ating Facebook page, i-comment dito sa YouTube channel natin, at pwede nyo rin akong i-add sa Facebook kung may mga personal kayong tanong. At minsan, appreciate ko yan, kahit yung mga tanong na makukulit paulit-ulit, kasi minsan doon na pa ako nakakakuha ng mga dapat kong i-content sa mga next video natin. So ayun, salamat po sa inyong suporta sa ating Facebook page, YouTube channel, at sa ating Shopee store. Yun lang, God bless and bye-bye!